From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Good morning! Pwede ba makabati mo yung katabi mo sa imo? Good morning! At ako'y masaya. Masaya ako. Dahil Sunday na naman. At nandito ka. Sige nga po, sabihin natin, magwo-worship ako kay Lord. Sige po, magwo-worship ako kay Lord. Let us shout, hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? At hindi po sayang yung ating pagpunta dito. Walang sayang. Tandaan po natin, kahit na maulan, di ba? Maulan, masama ang panahon, mas masarap yatang matulog na lang. No? Minsan, naramdaman siguro natin, masarap naman mamaluktot sa higaan no, pag umuulan. Pero yet, we choose to be here in the house of the Lord. Amen? Kaya, welcome to the house of the Lord. And kung tayo ay we acknowledge that this is the house of the Lord, of course, the presence of the Lord is here. His Holy Spirit is dwelling in this place. No? Gusto ba natin yun na gumagalaw ang banal na Spirito ng Diyos dito ngayon? Amen? And He can see you, He can see us. At meron siyang gagawin. No? Meron na namang gagawin ng Diyos na kamangha-mangha sa bawat isa sa atin. He will do great and wonderful things, no? And He will transform lives. Ganon kabuti ang Diyos, ganon siya makapangyarihan. At pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng Kanyang ginagawa. Amen? At today, bago po ako mag-proceed sa ating sermon at message na gusto ng Panginoon sa ating iparinig at iparating, meron muna akong tanong sa inyo. Sino po ba dito ang nagta-travel? No, mahilig mag-travel, no? Bumiyabiyahe. Yan. At kapag ikaw ay bumiyabiyahe at nakita mo yung lugar mo na pupuntahan, yung iyong binabaybay na daan, parang mali yata yung lugar. Naranasan nyo ba yon? Na parang, teka muna, parang iba tong lugar na pinapuntahan ko. Mali yata yung direction ko. Di ba, no? And gusto mo ngayon, nung nakita mo, naku, mali pala yung direction na pupuntahan ko.
Ano gagawin mo ngayon? Siyempre, babalik ka. Tama, no? Tama, babalik ka doon sa pinanggalingan mo. Kasi, mali nga yung binabaybay mong lugar. At maari mong ikapahamak yun, naliligaw ka. Pero hindi ka makabalik kasi nakita mo to. No? Ano ibig sabihin yan? No U-turn. Paano kung dire-diretso? No U-turn. Ang hirap niyan. Alam niyo po ba, no, may experience akong ganyan. No? Nagda-drive ako, hindi pa ako familiar noon sa BGC. No? Pupunta sana ako doon kasi susunduin ko yung si Sed, yung anak ko, galing trabaho. First time kong pumunta doon, naligaw po ako. Imbes na pakaliwa ako, papunta sana ako ng market ba yan? BGC. Dumire-diretso po ako hanggang makaakyat ako ng tulay. Nakita ko na lang, Pasig na. Welcome to Pasig. Ang layo na. Wala akong mapag-U-turnan. No? At pagka ganyan po, no U-turn, ano po ang hahanapin natin ito? Siyempre, ito po. No? Yun yung slot. No, yung U-turn slot, ibig sabihin dito yung turning point mo. No? Kung ikaw ay namamali, ang hahanapin mo yung turning point kung saan pwede kang bumalik. No po? Kaya po, alam nyo, related po yung ating title, ang ating sinasabi kong yan sa ating title ngayon, turning point. No? Turning point, a call to repentance. Alam nyo po, sa buhay po natin, sa ating panahon, no? Minsan, tayo ay nasasabi natin, tayo ay mga manlalakbay na hindi natin alam yung ating binabaybay. No? Sa buhay po natin, lumalakad tayo, no? We are in a journey of our life na kung minsan, parang papunta tayo dun sa direksyon na mali. Katulad po ng illustration ko, di ba? Nagda-drive ka, pero napansin mo parang mali yung direksyon mo. Buhay po natin ganun din kadalasan. No? Lumalakad tayo, sinasabi natin we are following Jesus Christ. Pero sometimes lumilihis tayo. And if we continue this journey na mali, saan kaya tayo pupulutin? No? And the Lord is inviting us, no? Jesus Christ is inviting us to come back to Him kapag tayo po ay nalilihis ng landas. Amen? Remember, we are not perfect. Nandito tayo sa mundo ng kasalanan. Nandito tayo sa mundo ng punong-puno ng temptasyon. At pwede tayong mamali ng ating journey sa buhay. At pagka nandun na tayo sa mali nating journey, nakikita na tayo ng Panginoon, gusto niya tayong mag-turn back at binibigyan niya tayo ng U-turn slot, yung turning point para tayo ay bumalik sa Kanya. Alam niyo po ba yun? Kaya nga po, ang subtitle po niya ay A Call to Repentance. Basahin ko muna sa inyo itong verse na ito. From Matthew 3, verses 1 to 3 yan. 1 to 2 muna. In those days, John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. His message was, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Tuloy po natin. The prophet Isaiah was speaking about John when he said, he is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for Him. No? Noon pa lang panahon pa po ni prophet Isaiah, sinabi niya na itong katagang ito na He is a voice shouting in the wilderness. Prepare the way for the Lord's coming. Clear the road for Him. Ang pinapatukuyan po dito pala ni Prophet Isaiah in the Old Testament ay si John the Baptist. We know that John the Baptist is the forerunner, no, of Jesus Christ. No? Siya yung nagpe-prepare ng way ni Lord. Siya yung nagdi-declare na may dadating na salvation, may dadating tayong Savior, and that is Jesus Christ. At ito nga yung sinisigaw niya, no? Prepare the way for the Lord. And ito po, ang sabi ni John the Baptist, di ba? John the Baptist begins his ministry calling people to turn back and repent. No? Yung palang preparing the way, no? Yung paghahanda ng daan para kay Kristo, ito po pala ang ibig sabihin nun.
we should turn back to God at magkaroon tayo ng repentance sa Diyos. Repent. No? That is the word, repent. Ano po ba yung repent sa Hebrew? Sa Hebrew, ang repent is teshuvah. Ko alam kung tama yung pronunciation ko. Teshuvah. It implies a return to a correct path, suggesting a turning away from a wrong direction and a return to a state of being aligned with God and Jewish law. No? Ito po pala ang ibig sabihin ng repent doon pa sa Hebrew. So, ang gusto ni John the Baptist, no? We should paghandaan natin ang pagdating ni Kristo, ang ating salvation. And the way sa pagtanggap natin kay Kristo, pagdating ni Kristo, siya na yung tagapagligtas natin. Pero ano ang gusto niyang gawin natin? We should repent. We are all sinners, right? Amen. Tayong lahat po ay makasalanan. At ang tangi na paraan upang tayo ay mapalapit kay Jesus is to repent our sins and admit na tayo ay mga makasalanan. Now, repentance, why is it essential in our lives? Bakit nga ba kailangan? Sinabing essential is kailangan natin ito. Kailangan natin ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Repentance is essential in our lives. Bakit po? Number 1, recognizing our sin. Pwede bang sabihin natin ulit? Recognizing our sin. We must acknowledge our sin and its impact on our lives and relationship with God and others. No? Kailangan daw nare-recognize natin. Alam natin, kilala natin ang mga sarili natin. Kilala natin kung saan tayo mahina. Kilala natin o alam natin kung ano yung mga kasalanan natin. Hindi tayo pwedeng maging in denial. Sabi niyo nga kanina, ina-admit natin na tayo ay makasalanan, di ba? Pero alam mo ba kung ano yung mga kasalanan mong nagawa? Maaring mga nung past life mo o maaring hanggang ngayon mayroon tayong nagagawang kasalanan. Pero sometimes habang tayo ay nalilibang sa mundo, hindi natin nare-recognize na tayo nga ay nagkakasala. Di ba? Habang nawiwili tayo doon sa ginagawa natin, at walang nagsasabi sa atin na, oops, mali yan. No? We keep on doing that. No? Lagi tayo nagkakamali. Kaya nga, we must acknowledge our sins. And sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. No? I-confess daw natin sa Panginoon. Aminin natin sa Panginoon na tayo ay nagkasala. Hindi po sa tao. No? Sa Diyos tayo hihingi ng confession dahil siya lamang ang pwedeng magpatawad sa atin. Kaya nga sanabi dyan, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Now, pangalawa, mabilis lang po to, turning away from sin. Kanina po, na-recognize natin ang ating mga kasalanan. Alam natin kung saan tayo nagkakasala. Now, ang sinasabi naman po dito, turning away from sin. Sige nga po, sabihin po natin ito ulit. Turning away from sin. Kung alam mo na yung kasalanan mo, you should turn away from that. No? Alam mo na pala eh. Alam mo namang mali. No? Bakit gagawin mo pa? Bakit nag-e-enjoy ka ba dyan? Pero ang gusto ng Panginoon Diyos, you turn away. Iwanan mo na yung kasalanan mo. Dahil ano po ang sabi dito? Repentance involves a change of direction. Sa illustration ko kanina, nakita natin na habang ikaw ay bumabaybay, napansin mong mali yung dadaanan mo. No? Maliligaw ka. So, you should change the direction. Turn away from that. No? Alis ka na doon dahil mali yun at ikaw ay bumalik sa Panginoon. No? Turn back to God. Now, sabi po dito sa Ezekiel 18:30, therefore, I will judge each of you. No? Tandaan po natin, ang Diyos ay judge. O people of Israel, according to your actions, says the sovereign Lord. Repent and turn from your sins. Don't let them destroy you. Bakit po tayo pinapaiwas o pinapatalikod ng Diyos sa kasalanan? Dahil yan po ang sisira sa buhay natin. Amen? Imbes na maayos ka na, imbes na ikaw ay
lumalapit na sa Panginoon, no? Pero ikaw ay na-tempt ka pa rin sa kasalanan, it will destroy your life. It will ruin your relationship, no? Sino ang mapapasama? Tayo din, kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan natin. At pangatlo, sabihin nga po natin ito, seeking forgiveness. Oh, yan. Yan po ay mahirap na gawin. Tama ba? Seeking forgiveness. Sabi ng Panginoon, come to God, no? Sabi niya kasi, come to me, no? And dito po sinasabi dito, come to God with humility. May pagpapakumbaba, confessing your sins and seeking forgiveness. Seeking forgiveness. Tayo po, nagkakamali din. Sino dito walang pagkakamali? Sino dito walang kasalanan? No? Sino dito ang hindi nakakagawa ng masama? Di ba po lahat tayo, no? But if we come to God, no, sabihin po natin sa Kanya with all humility, aminin natin na tayo ay makasalanan din. Ang wala lang pong kasalanan ng Diyos. Pero tayo lahat nagkakamali tayo. Pumapalpak din tayo. Nagkakamali tayo. Nakakagawa tayo ng masama. In every day of our life, pwede tayong magkamali. Pwede tayong magkasala. Alam po natin lahat yan. Pero, pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Amen? At kung meron man na nagkakasala din sa atin, sana po, katulad ng Panginoon, marunong din tayong magpatawad. Amen? Alam ko na sa atin bilang mga tao, marami po sa ating kapwa natin na nakagawa din sa atin ng hindi natin nais. Nakasakit sa atin, no? Nakasira sa atin, o even nakasira sa church, sa relationship ninyo, marami. Pero, bibigyan ba natin sila ng chance na bumawi o humingi ng tawad sa atin at patatawarin ba natin? No? Ang Diyos po ay mapagpatawad. As a matter of fact, wala pong discrimination ng Panginoon. This church, or the church of God, is open to all. Lalo na sa mga sinners. Lalo na sa mga sinners. No? Kaya kung minsan may makikita tayo, baka parang hindi ayos tong taong to. No? Kilala ko yan eh. Diba? Kilala ko yan. Bakit nandun sa simbahan? Wow. Diba? O kaya, nagkamali yan, nagkasala yan. Bakit nandito na naman yan sa church? Diba? Parang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala. Pero kung siguro si Lord ang tatanungin mo, sabi niya, okay lang. Kasi ang Diyos, si Jesus ay bumaba sa mundong ito hindi para sa mabubuti. Siya po ay bumaba dito para sa mga makasalanan. At dyan nga po siya kinukundina eh. Di ba? Bakit daw si Jesus? Yung Jesus na yan, sabi ko, akala ko ba, son of God yan? Bakit sumasamang kumain sa mga prostitute? Sumasamang kumain sa mga tax collector? Sa mga sinners? Bakit ganyan yan? Tayo kaya, iniiwasan ba natin yung mga gano'n? Hindi ba sila welcome sa kaharian ng Panginoon? To give them one more chance para po magbago. Kaya nga po sinasabi po dito, no? Tayo, mga tumanggap na kay Kristo, we have a pure heart. Sabi nga po dito, no, Psalm 551:10, create in me a pure heart, O God. Renew a steadfast spirit in me. Di ba? Para bang ang hirap nang ikaw ay nagwa-worship, pero mayroon kang bigat sa puso mo. Parang may bakal dyan. Ilang kilo ba yung bakal na nandyan sa puso mo? Di ba? Create in me a pure heart. Ang sarap magpuri sa Panginoon na magaang ang puso. Amen? Amen. At ang bigat din naman magtaas ng kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Pero after that, no, meron ka pa rin galit. Meron ka pa rin hinanakit o sama ng loob. Paglabas mo ng simbahan. Alam niyo po, meron akong kikwento sa inyo. No?
Nung ako po, kami pamilya ay mga hindi pa born again Christian, no, mga kapitbahay namin, okay. Lalo na pag kami inuman, no? Okay. Kasama sa kasiyahan. Pero nung naging born again kami, alam ninyo, unti-unti na silang lumayo sa amin. Especially sa akin. No, hindi na nila ako mayakag. Ngayon, pagka nakikita ako, kami, hindi ko alam, wala naman kami nagawang kasalanan. O maring meron, hindi ko lang alam, pero kaya nga gusto ko silang kausapin, gusto ko lang abutin, pero they keep on turning away. No? Pag nakita ka, nagdadrive ako, motorman o yung sasakyan, sasalubong ko, nagbabike, naglalakad, para laging may hinahanap sa lupa, biglang. Tapos paglampas ko, diba? O kaya naman, pag masasalubong mo, diba, no? Parang meron laging bigat sa puso. At ang hirap po, parang lumiliit yung mundo mo. Pag ganun, di ba? Parang lumiliit yung mundo mo. Ang hirap pong mabuhay ng ganun. Kaya ang sabi po nga dito, no, kung ganun ang ating mga puso, ang panalangin ng psalmist is, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit in me, o within me. No? Baguhin nawa tayo ng banal na spirito ng Diyos. Nawa ay manahan ang spirito ng Panginoon sa ating mga puso. Amen? Hallelujah. At pang-apat po, renewing our commitment. Commit to the following God and living according to His will. At alam niyo, ito po yung napakahirap eh. Yung commitment sa Diyos. No? Yung ating commitment sa Panginoon. Ano yung commitment natin? Once na sinabi natin sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo. And I will commit myself, my life to you. Tandaan po natin, hindi po tayo nagko-commit sa tao. Ang commitment po natin, ang kausap po natin dito ay ang Diyos. No? When we say we commit to follow God in living according to His Word, ibig sabihin po, tayo po ay namumuhay ng sumusunod sa Kanyang panuntunan. No? Tatalikuran na natin kung tayo man ay namumuhay sa kasalanan, kung tayo man ay namumuhay sa immorality, kung tayo man ay namumuhay na mayroong pride sa ating mga puso, kung tayo man ay namumuhay tayo ng mayroong parating galit o inggit, no po, hindi na po yun ang gagawin natin. No? We will live according to His Word. Kaya nga po palagi kong sinasabi, no, magbasa tayo ng Biblia. Kasi paano natin malalaman kung tayo ay namumuhay according to God's Word kung hindi po natin alam ang laman ng Biblia? Tama po ba? No? Ang Bible is the direction. Ito po yung direction ng Panginoon sa atin. Dito tayo itutuwid. Kung naiintindihan natin at binabasa lamang natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo malilihis. Amen? At kung tayo man po ay nalihis, this is the perfect tool para po ito ang maging turning point ng buhay natin. Dito tayo babalik. At itutuwid na ng Diyos kung baluktot man po ang ating pamumuhay. Amen? Now, 2 Corinthians 5:17, sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen? Sino dito ang hindi pa born again? Tumanggap ka na ngayon kay Kristo. At sino naman ang tumanggap na kay Kristo dito bilang Panginoon tagapagligtas? Taas ang kamay at palakpakan si Lord. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa buhay niyo. No? Dahil once you accepted, really, truly accepted Jesus Christ in your heart as your Lord, Panginoon mo, at tagapagligtas mo. At sinabi mo, sinuko ko na, Lord, ang buhay ko sa iyo. You are in control of my life. Ikaw na ang driver ng buhay ko. Magmula nun, ikaw ay isa ng bagong likha. You are a new creation. Kung merong magre-regalo sa inyo ng isang bagay, papipiliin ka. Bibigyan kita, Brad, ng damit. Brand new to, hindi ko pa to nagagamit. Naka-plastic pa, may tag pa yan. Pero kung gusto mo naman, itong gamit ko na, slightly used, okay pa naman to. Pero isa lang bibigay ko sa'yo, pili ka. Kayo, ano gusto niyo? Yung bago o yung luma?
Ano ba, papipiliin? Bago o yung luma? Siyempre, bago. Di ba? At ganun po tayo binago ng Diyos. No, hindi tayo luma. Binago na, bago tayo. You are now a new creation. Yung dati mong buhay, yung dati mong bulok na buhay, yung dati mong maling buhay, iniba na ng Diyos yan. Binago ka na ng Diyos. No? You are now a new creation. No? Because you already accepted Jesus Christ in your life. At ang salvation na gusto natin, na manggagaling sa Panginoon, na nasa atin na. Amen? Kaya po ang gusto ng Panginoon sa atin, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. No? Sabihin mo sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Binago ka na. Ayan, no? Kaya sabihin mo sa Kanya, kung binago ka ng Diyos, huwag ka matutulog. Now, kidding aside, hindi ko na ito kay kwento, alam ko na mga alam niyo na itong story ito. Prodigal son, no, repents and returns to his father, who welcomes him with open arms. Kita nyo? Di ba? Alam natin na storya. Yung alipughang anak, kinuha yung kayamanan na niya, namamanahin niya sa tatay niya, winaldas niya yan, namuhay siya ng masarap, namuhay siya ng parang mayaman. Nilustay niya yung pera niya sa walang kabuluhan. Ano ang ending? Naghirap siya, no? At nung nahirapan na siya, na-realize niya, kailangan pala niya ang tatay niya. Babalik na lang ako sa tatay ko. Alam niyo, sa iba yan siguro, huwag kang babalik-balik dito. Ano ka, malis-alis ka, babalik ka sa akin. O, di ba? Maghirap ka. Pero anong ginawa ng ama? Tinanggap siya, open arms. Ganun po ang Diyos. Ganun ang ating ama. He has an unconditional love for sinners. No, meron siyang unconditional, ay walang kondisyon. Kaya kung nagkasala ka man, bumalik ka sa Kanya, tatanggapin ka ng Diyos. Amen? Don't be hesitant sa paglapit at pagbabalik sa Panginoon dahil napakabuti. God is gracious. No? God is a forgiving God. Kaya Kanyang baguhin, kaya Kanyang tanggapin, kaya Kanyang patawarin. Remember David, no? King David, tinawag ng Panginoon, naging great king, no? Pero nagkasala siya. David repents of his sin with Bathsheba and seek God's forgiveness and restoration. Alam natin ang kasalanan ni David, no? Mayroon siyang authority because he is the king that time, no? At mayroon siyang gustong babae. Pero yung babaeng yun, na servant niya, is asawa ng kanyang magiting na sundalo na si Uriah. No? Leader ng kanyang army. Asawa itong Bathsheba na crush ni David. No? Pero hindi siya tumigil doon. Ang gusto niya, makuha niya si Bathsheba. Ang ginawa niya dito kay Uriah, yung kanyang leader ng kanyang army, pinadala niya sa digmaan. No? Pinadala niya sa digmaan at nasa front ng digmaan, di ibig sabihin, una siyang mamamatay. And that is planted. No? Gusto talaga ni David mangyari yon para pagka nawala na si Uriah, solong-solo niya na si Bathsheba. At nangyari nga po. No? At nagkaroon sila ng mga anak. At inamin ni David na siya ay nagkasala doon sa pagpapatay doon sa asawa ni Bathsheba at yung kanyang pangangalun niya. Asawa ng may asawa. Kinanya niya. At nadurog ang puso ni David, inamin niya na siya ay makasalanan. Sabi nga po dito, si David po mismo ang sumulat nito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Kita nyo? Paano magsisi si David? No? Napakabigat ng kasalanan niya. Aminado siya. No? He confessed, he repented to God. Inamin niya na siya ay makasalanan at siya po ay napatawad ng Diyos. Because nakita ng Diyos ang sincerity ng puso ni David. Now tayo po, will you respond to God's call to repentance today? No? Tayo ba ay tutugon, no?
sa tawag ng Diyos sa atin na tayo ay mag-repent sa Kanya. Can we hear amen? Amen. Now, una, ano ba ang ating gagawin? Meron tayong gagawin. Examine your heart. Sige nga po, hawakan po natin ang dibdib natin. May puso ba yan? Tumitibok ba yung puso mo? Paano tibok ng tugdug, tugdug, tugdug? Diba? No? Examine your heart. Sabi po dito, take time to reflect. No? Bakit ko yan sinabing examine your heart? Take time to reflect on your life. Sino ka ba? No? Sa iyong pag-iisa, pumikit ka, ano ba ang ginagawa ko? Paano ba ako namumuhay? No? Paano ba ako, sumusunod ba talaga ako sa Panginoon? Ano ba ang nilalaman ng puso ko? No? Identify areas where you need to repent. Baka meron tayong mga kailangang i-repent sa Diyos. Identify natin, alamin natin kung saan tayo nagkakamali. No? Aminado naman tayo na may mali tayo, di ba? Baka tayo may pride. No? Baka tayo ay namumuhay sa immoralidad. Baka tayo ay nagsisinungaling o tayo ay nandadaya ng kapwa natin o nanlalamang tayo ng kapwa natin. Maring isa doon. O lahat yon meron tayo. We should learn to identify, no, kung saan yung kailangan nating i-repent sa Diyos. Just like David, di ba? Alam niya kung saan siya nagkasala. Alam niya nagkasala siya sa pag-agaw niya kay Bathsheba. At yun ang inamin niya sa Diyos. Tayo kaya nating gawin. Kaya nating gawin. Now, secondly, turn back to God. Sigaw nga po natin ito. Turn back to God. Balik ka sa Diyos. Nagkasala ka, balik ka lang sa Diyos. Ganun lang po pala, no? Balik tayo sa Diyos. Now, make a conscious decision to turn back from sin and towards God. Ngayon, kapatid, ngayon, pinagdidesisyon na tayo ng Diyos. Ngayon na. Hindi bukas, ngayon na. No? Magkaroon tayo ng decision to turn back, no, from sin. Talikuran na daw natin ang kasalanan natin. Mabigat? Oo, talikuran mo na yan. No? Ang gusto ng Diyos, balik tayo sa Kanya. Punta tayo sa Kanya. Gusto ba natin yan? Lumapit tayo sa Panginoon? Amen. Ang sarap ng pakiramdam na tayo ay lumalapit sa Diyos. He is always inviting us open arms. No? Na tayo ay bumalik sa Kanya. Nakita niyo itong picture na to? Tapos may bilog. Sino kaya yun? Tingin nyo. Sino ba yan lasinggero? Kilala niyo yun? Sino yun? Ay! Nakakahiya, no? Pero, alam niyo, once in my life, long time ago, no? Naging ganyan po si Pastor Derek. Huwag niyo tawagin munang Pastor Derek yan. Hindi po yan pastor. No? At sabi ko nga, sa mga nakakausap ko, kung ako kilala niyo noon, hindi niyo ako magugustuhan. Lagi ko po yung sinasabi. Opo, hindi niyo po ako magugustuhan. Kasi, siguro lahat na lang masasama, ginagawa ko na eh. No? Na-bless with good job, high-paying job, good position. No? Inabuso ko naman yung blessing ng Diyos. Inaabuso ko yung blessing ng Diyos. Ang para sa akin nung panahon na yan, mga panahon na yan, ang kasayahan sa akin, yung pag-iinom. Diyan po ako masaya. Hindi ako masaya pag hindi ako mag-iinom. Kaya pag nagyakag ang tropa ko, mga tao ko sa trabaho, Sir, happy tayo. O sige, ito ang kasayahan natin. No? Labas ng pera, sila rin, gano'n. Kada sweldo yan, ha? Ikaw ba naman, magkaroon ka ng 4 na beses sa isang taon na bonus, may 13 man ka, may 14 man ka, malaki pa sweldo mo. During that time, ha? Marami pa akong pera, ngayon wala na akong pera. Wala na. Noon, marami. May pambili ng beer. Ano po, dumating na rin ako sa punto na even my wife, I cheated on her. Opo. Nagagawa ng temptation, no? Grabe.
Hindi po ako matutulog pag hindi po ako nakashot. Hindi pwedeng mawalan ng beer sa loob o empty sa bahay. Kasi hindi ako makakatulog. Naging addict po ako sa alcohol. Hindi naman po ako nagdroga, pero naging alcoholic po ako. Karamdam na rin ako ng sakit, no? At Yossi, hindi pa po uso vape nun Pero kung meron, siguro nag-vape din ako. No? And until namuhay po ako ng matagal. Matagal na taon ganyan. Matagal po. Siguro dekada. Until the time na unti-unti na akong pinapalo ng Diyos. No? Nawalan ako ng trabaho. Yung ina-expect kong trabaho ko sa abroad, hindi natuloy. Hanggang yung nakuha kong pera, ibinili ko na lang ng tricycle at saka mini store ni Mrs. para lang kami makasurvive. At namuhay po kami ng ganon. For 8 years, ako po ay namamasada ng tricycle. Kung dati po ang iniingreso ko sa Mrs. ko ay galing sa ATM at ganyang kakapal, bibigay ko sa kanya. Nung namamasada na po ako, nagbibilang po ako ng barya-barya sa lamesa. Ganon, okay, 100, 200. Ganon po, coins. Isa nahulog pa, pag nahulog, pupulutin ko. Importante yun. Opo, totoo yun. Namamasada ako, nahulog yung barya ko, tigil muna ako, pupulutin ko, piso lang. Kasi napakalaga. Every coin counts. Naranasan ko po yun, tapos nagkasakit pa si misis ko. Grabe. No, nagkasakit yan. Nagkaroon ng bukol sa chest. Oh. Wala pa akong anak na may trabaho noon. Maliliit pa sila. Wala pa nga si Paul noon yung bunso ko. Wala pa po. Talagang hirap. Until the time na talagang nagkasakit na rin ako. Pumunta na ako kay Lord. Alam niyo yun? Pumunta ako doon sa simbahan na may mga ribulto, pero iniintay ko maglabasan yung mga nagmisa, pupunta ako sa harap ng altar, iiyak ako doon, didipa ako doon, luluhod ako doon. Lord, patawarin mo. Alam ko, naging spoiled ako sa'yo. Napakabuti mo sa akin. Pero hindi ko pinagpahalagahan yung mga blessing mo sa akin. I wasted it. I wasted my life. Totoo po yun. Alam niyo po, the devil wants to destroy my life. Alam ko yun. Magandang buhay ko dati. Pero gusto niyang i-destroy ng demonyo. No? Na-realize ko sinisira ng diablo ang buhay ko. Opo. Opo. Sinisira ng demonyo. Pero alam nyo, God did not give up on me. He saved my life. Hallelujah. Until the time na sa aking pamamasada, nanguha ko ng mga service ko ng mga estudyante at ang isa dong nanay doon ay kaibigan pala ni misis ko. Kita nyo naman. Nung bata siya at may posisyon po sa trabaho. Sabi niya, mag-apply ka ulit ng trabaho. Pinasok po ako sa isang college school, no, yung institute, na tie-up ng COG. Wow! So nagtrabaho po ako doon, balik ako doon sa trabaho. At nakapakinig ako ng preaching sa COG dahil gusto ng aming administrator na a-attend ng faculty and staff sa COG. At nang nag-preach po ang ating late National Overseer, Pastor Anthony Velasco. And it broke my heart. At that time, year 2010, I was called by God. Mapit ka na sa akin. Talikurin mo na yung kasalanan mo. Come back to me. Yung preaching pa about sin. Alam niyo, ayaw na ayaw ng iba yung pag-usapan yung repent Di ba? Sa mga preaching, ayaw pag-usapan yung sin. Ang gusto, blessing. Pero, doon, that time na yun. Ayaw ko man yung preaching, pero it broke my heart. At that is my turning point. No? Doon ako bumalik na ngayon sa Panginoon. At 2013, ako po ay naglingkod na sa Panginoon.
Sabi ko nga, no? Niligtas ng Diyos ang buhay ko. Amen? Paano kung hindi ko nakilala si Jesus Christ? Saan na kaya ako ngayon? Siguro hindi niyo po ako makikita ngayon dito. Baka nandun na ako sa sementeryo, baka nakalibing na ako. Diba? O kaya nakaano ko sa malamig na rehas, himas-himas ako doon ng rehas. No po? God did not give up on me. He saved my life. He will save yours too. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Kung ako'y binago ng Diyos, no? Just like David, no? Mamin ako sa mga kasalanan ko sa Kanya, sinuko ko buhay ko sa Kanya. Maybe some of you here, may mga ganun pa ring burden, no? Burden na gusto mong magbago ka, gusto mong sumuko ka sa Diyos, gusto mong ibigay sa Panginoon yan, suko mo yung sarili mo sa Diyos. Anyway, ito naman buhay natin, hindi naman po sa atin to eh. Tama po ba? This life is not ours. Ang buhay po natin, hiram lang natin yan. Alam nyo ba yun? No, but God is gracious. Napakabuti ng Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng chance na mabuhay sa mundo. Amen? Masilayan at masaksihan natin ang kagandahan ng creation ng God. And we experience the blessing from Him habang tayo'y nabubuhay. No? Pero hiram lang po ito. Dadating tayo sa araw na tayo po ay lilisan din. Pero paano ba natin ipamumuhay itong pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos? Na namumuhay tayo. Hallelujah. Now, repentance is not when you cry. No? Hindi ibig sabihin ng nagrepent ka, umiiyak ka ng, Lord, patawarin. Lord, forgive me. Hindi lang po pala yun. Tapos after that, you cry. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Nag-worship ka dito sa church. Pero paglabas mo, ganun ka pa rin. Balik ka na naman. Hindi ka na naman magpatawad. I-pride ka na naman. Namumuhay ka na naman sa mali. Tapos magre-repent ka na, Lord, patawarin mo. Ulit-ulit na lang. Pero alam niyo, ang totoo palang repentance is when you change. Amen? Yun po ang totoong repentance. Umamin ka sa kasalanan mo. Hiningi mo ng tawad sa Panginoon. No? Nagsisi ka. Yung pagsisisi po, hindi lang po yun sa word lang. Na nagsisisi na ako. Hindi po yun. Iyon ay binabago mo na ang buhay mo. Amen? Hindi mo man kaya, pero meron tayong Diyos na kaya yan. Kayang baguhin ng Diyos ang buhay nating lahat. God can change lives. God can transform lives. Kahit na ano ka pa, kahit sino ka pa. Mamamatay tao, magnanakaw, mangangalon niya. Kung susuko mo lang sa Diyos yan at sabihin mo, Lord, ayoko na nitong buhay na to eh. Tama mo naman ako. Gusto ko maging tama eh, pero hindi ko magawa eh. Diba? Eh nakita ng Diyos yung sincerity mo. Nakita ng Diyos yung pagsisisi mong tunay. Nakita ng Diyos na nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi siya madamot para kapatawarin, kapatid. No. Hindi siya madamot na ikaw ay baguhin niya yung buhay mo. O kung hindi man ikaw, baka yung mga mahal mo sa buhay. No? Yung mga kamag-anak mo, yung pamilya mo. Hindi mo mabago-bago. Eh may Diyos tayong kaya siyang baguhin. Huwag ka lang susuko, kapatid. Huwag ka lang susuko. Huwag ka susuko. Kasi gusto ng Diyos, maging matatag ka. Maging matapang ka. Sabi ng Diyos, be strong and courageous, for I am with you wherever you go. Saan ka ba pumupunta? Mali ba direksyon mo? I will be with you. Ibabalik kita sa akin. Amen? Hallelujah. Now, ito po ang tanong sa ating lahat. Will you turn back to God and experience His forgiveness, restoration, renewal? No? Ang sarap ng feeling, no? Pagka ganito yung ini-expect mo, yung experience ng forgiveness. Kasi tayo, minsan, tao, no? Hindi tayo makapagpatawad ng kapwa natin, eh. Tama ba, no? No? Masyado tayo may pride.
Pero ang Diyos, no? He forgives. He restores. He renews. Babaguhin tayo ng Panginoon. Bubuuin tayong muli ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Nabasag ka, nadurog ka, wasak, sadsad. He can restore you. He can restore you. Kasi mahal ka ni Lord eh. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Tapikin mo yan, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Baka nalilimutan mo, mahal ka ni Lord. No? Yung sarili mo, tapikin mo, mahal ako ni Lord. No, mahal ako ni Lord. Kaya huwag ka masyadong mawalan ng pag-asa. Masakit minsan yung nararanasan natin, pero mahal ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. Sobra. Unconditional nga eh. Hindi natin kaya yun. Hallelujah. Now, sabi po sa Acts, this will be my last. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Gusto nyo ba yun? Lilinisin na ng Diyos yung kasalanan mo? Amen. Wipe out. No? That times of refreshing may come from the Lord. No? Lilinisin ka. Maruming damit, nilaban, luminis. Ganun ang gagawin sa atin. Para tayong basahan na ginamit pamunas. Pupulutin ng Diyos, lalaban ka. Dadawnihan ka pa. Lilinisin ka, mabangong-mabango ka na naman. He will wipe out your sins. Sarap ng refreshing. No? Refreshing. Sarap. Na-relieve ka sa bigat, sa kasalanan mo. Refreshing. At kanino manggagaling daw? Sa Panginoon. Sabi po, it's not over. Sabi mo nga, it's not over. Yan. Sabi ng Diyos, it's not over. Hindi pa huli ang lahat. It's not too late. It's not over. Come back to me, God. Amen? He deserves to be praised. Palakpakan po natin. It's not over. It's not over. Baka nawawalan ka na ng pag-asa. No? It's not over. Habang tumitibok pa yung puso mo, it's not over. Umiikot pa ang relo, it's not over. May araw pa, may gabi pa, it's not over. Di pa. No? Gusto lang ng Panginoon, balik ka sa akin. Come back to me. Anak, come back to me. Di pa tapos ang lahat. Andito ako, babaguhin kita. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba tumayo tayong lahat? Kung sinasabi mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, na marami kang mali, marami kang palpak, marami kang hindi mapatawad, paulit-ulit yung mga hindi mo gustong nangyayari sa'yo. Gusto mo magbago. Gusto mo magkaroon ng refreshing experience. Gusto mo maglingkod sa Panginoon na walang bigat. Gusto mo maglingkod sa Panginoon na nakapagpatawad ka na. At gusto mo maglingkod sa Panginoon na pinatawad ka na rin ng Diyos. Give yourself, give your life to God. Ang buhay natin ay hindi atin. Sinabi ko nga, ito ay pag-aari ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, here's my life, Lord. Ito ang buhay ko. Ito. Sa'yo to eh. Do whatever you want to do in my life. Take control of me. After all, God is in control of everything. Suko mo na sarili mo sa Panginoon. Kapatid, it's about time. Sabi nga niya, it's not too late. Sige na, lapit ka sa Panginoon. And as the praise and worship team sings this song, I encourage everyone to come to the altar. If you want to surrender to God,
Yung mga burden mo, yung mga struggle mo, yung mga pain, yung mga dinadala mo, yung mga pagsisisi mo sa Panginoon. Sumumbaguhin ka ni Lord. Sabi ni Lord, come to me. Lapit ka sa Kanya. Come to the altar. Pray to God. Suko mo sarili mo sa Kanya. And we will also pray for you. The pastors will pray for you. Tanggapin natin ng Diyos. Tanggapin natin ang forgiveness ng Panginoon sa atin. And we can repent to God. Worship Him. In Jesus' name. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.